Magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan, mga kapatid. Kumusta na kayo? Ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral tungkol sa Repentance and Faith Part 3. Last part na po ito. Repentance and Faith Part 3. Magkaroon muna tayo ng review. Ito po yung ating outline. Meron tayong tatlong parts. Sa part 1, pinag-usapan natin yung repentance at pinaliwanag natin yung repentance based dun sa Old Testament verses. And then sa part 2, continuation ng repentance and may kasama ng faith na dito naka-base naman yung ating definition ng repentance sa New Testament. And then yung last part ng part 2 ay kasama nating pinag-usapan yung faith. And then dito sa part 3, ang pag-uusapan natin ngayon ay faith. Ito muli yung verse na Acts chapter 20 verse 21 na dito nakabase yung ating title. Ang sabi, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Maraming salamat sa mga kapatiran, kaibigan, at dun sa mga taga-SLTI na walang sawa na nanonood, nagre-react ang aking mga videos. Dito sa ating subtopic about faith, ay magkakaroon lang tayo ng 4 na grupo ng mga verses tungkol sa faith. Number 1, Hebrews 11 verse 1. Ang sabi dito, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Na ang faith ay paniniwala o pagtitiwala natin sa mga bagay-bagay na hindi natin nakikita. Ito yung substance, sustansya o yung nilalaman ng ating paniniwala kung bakit tayo naniniwala o nagtitiwala sa isang bagay man o sa isang persona. Even in science, sa agham ay maraming mga scientists na naniniwala o ina-apply nila yung faith sa kanilang mga eksperimento at sa kanilang mga pag-aaral. Halimbawa, yung electricity, yung kuryente, na ang kuryente ay invisible, subalit naniniwala tayo at napapakinabangan natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay kung paano gumagana yung ating mga appliances, yung ilaw, yung television, mga rep. At itong video ito napapanood mo dahil sa kuryente na gumagana dito sa cellphone o anumang gadget na ginagamit. Kung pag-aaralan natin yung buong chapter 11 nitong Hebrew, mapapansin natin dito na napakalawak nung meaning ng faith, na kung saan yung mga halimbawa, yung mga experiences ng ating forefathers in the faith, katulad ni Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Joseph, at yung mga prophets at saka yung mga disciples sa New Testament, na sila ay ginagamit nila yung pananampalataya sa paglilingkod, that even na ang kapalit yung kanilang pagdurusa, paghihirap at yung kanilang buhay, upang masunod lamang nila yung kalooban ng Diyos at kanilang ma-apply yung pananampalataya nila sa Panginoong Hesukristo. Actually, doon sa mga kaibigan natin, ang topic na ito ay para sa mga anak ng Diyos na binigyan ng Panginoong Diyos ng pananampalataya para maunawaan niya ang mga salita ng Diyos. Next, number 2, Romans 10:17. Ang sabi, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kung titingnan natin yung context ng Romans chapter 10, kung bakit nabanggit itong so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God, simula dun sa verse 9 hanggang verse 17, na itong faith na tinutukoy dito ay saving faith, yung pananampalataya na nagliligtas. Ang sabi dun sa verse 9, dun sa mga kaibigan natin, sana buklatin natin yung ating Bible kung meron man. Meron pa, marami ng app Bible sa computer at sa cellphone, sana magkaroon kayo. Ang sabi sa verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. May word na confess at saka yung thou shalt be saved. Believe in thine heart. Yan. So dito, yung pananampalataya, merong pagsisisi, merong repentance ito. At repentance sa Diyos. At pananampalataya sa ginawa ng Panginoon Jesucristo. Yung tao ay maliligtas. Ang sabi dun sa verse 13, Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So yung taong tatawag at mananalangin sa Diyos
ng pagsisisi ng kasalanan at pagtanggap sa Panginoong Kristo bilang Panginoong tagapagligtas, siya ay maliligtas. And then sabi dun sa verse 14, how then shall they call on Him in whom they have not believed? So, ano na to chain reaction na to, na hindi sila tatawag kung hindi sila sumasampalataya. At hindi naman sila mananampalataya kung hindi nila narinig. Okay? At hindi nila maririnig kung walang nag-preach na nagpahayag. And then, sabi din sa verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Na ginagamit ng Diyos ang gospel, ang mensahe ng kaligtasan, ang mga tao ng Diyos na magpahayag ng salita ng Diyos para ang tao magkaroon ng pananampalataya at sila ay maligtas. So, dito sa Romans 10, ang pananampalataya ay para sa lahat ng tao, para yung taong hindi pa ligtas ay maligtas. Samantalang doon sa Hebrews 11, yung topic doon ay para sa mga ligtas na. Kung kaya nabanggit ko kanina na yon ay para sa mga anak ng Diyos, yung Hebrews 11. Okay? Next, number 3, Acts chapter 3 verse 16. Ang sabi, and His name through faith in His name hath made this man strong, whom ye see and know. Yea, the faith which is by Him hath given Him perfect soundness in the presence of you all. Dito sa Acts 3:16 ay nabanggit 2 beses yung word na name at saka yung faith na sinasabi. And His name through faith in His name had made this man strong. Yung name dito, none other than the name of the Lord Jesus Christ. Na yung sinasabing hath made this man strong, na yung lalaking naging malakas, kaya gumaling siya sa kanyang pagiging lumpo. Ito yung lumpo na pinagaling ni Peter na nabanggit dun sa verse 5. Ang lalaking ito, lumpo na nung pinanganak siya. Ganun na siya hanggang sa lumaki siya at palagi siyang nilalagay doon, dinadala doon ng kanyang mga magulang para manlimos. Eh nung dumating si Peter and John, sabi ni Peter, tumingin ka sa amin. Okay, so, di nung tumingin siya, expecting na, kumbaga nilalahad niya yung kamay niya na umaasa siya, nabibigyan siya ng limos. Pero ang sagot ni Peter sa verse 6, ang sabi, silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. So hinawakan siya ni Peter sa kanang kamay at itinaas siya. At siya ay gumaling. At sabi sa verse 8, and he leaping up stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. So gumaling ang lalaking ito sa pananampalataya niya sa Panginoong Hesukristo. He walking and leaping and praising God. Meron siyang pagpupuri sa Diyos. Ang sabi dun sa verse 11, and as the lame man which was healed held Peter and John, all the people ran together unto them, at nakinig sa kanila kay Peter, at nag-preach si Peter. So itong verse 16 kasama to sa preaching ni Peter na sinasabi niya, and His name through faith in His name, sa Panginoong Kristo yon. And then nabanggit niya doon sa verse 19, repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out. So essential talaga yung repentance and faith through the name of the Lord Jesus Christ para yung tao maligtas. I believe na itong lame man na ito ay gumaling at siya ay naligtas dahil siya ay nagsisi ng kasalanan at sumampalataya siya sa Panginoong Hesukristo. Next, lastly, pang-apat, 2 Thessalonians chapter 1 verse 3 and 4. Hindi ko na babasahin ng buo, basahin ko lang yung statement dito. Ang sabi sa bandang gitna ng verse 3, because that your faith groweth exceedingly. Okay? Tapos sa verse 4, so that we ourselves glory in you in the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that ye endure. Dito highlight ko yung words na your faith groweth, tapos patience and faith, okay? Tapos endure. Na dito ang pananampalataya ay lumalago, at sa paglago yung pananampalataya ay nadadagdagan ng patience. Kung kaya
ang isang anak ng Diyos ay nagkakaroon siya ng endurance sa mga persecutions and tribulations. Ang pananampalataya ay katulad ng isang halaman o isang buto na tumubo na buhay. So, yung faith ay katibayan na mayroong buhay na binigay ang Diyos dun sa puso ng isang tao. Buhay na pananampalataya. Kung kaya yung isang halaman, expected mo na siya ay lalago kung siya ay buhay. So, ganun din yung isang tao na siya ay simulang nabuhay nung siya ay naligtas, nung siya ay sumampalataya, nagsisi ng kasalanan. At yung Holy Spirit ang bumuhay sa kanya. Okay? Sabi dun sa Ephesians chapter 2, verse 1. And then dun sa Ephesians 2:5, even when we were dead in sins, has quickened us together with Christ. Bilang conclusion, dito tayo sa 2 Peter chapter 3 verse 18, ang sabi, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Dito nakalagay uli yung word na grow, yung paglago, na hindi na nakalagay rito yung pananampalataya. Subalit, yung ating pananampalataya ay tinutukoy dito na para tayo lumago sa ating pananampalataya, dapat lumago tayo sa mga nakikita nating biyaya na natatanggap natin sa Panginoon. Unmerited favor na meron tayong natatanggap sa Kanya, aside from salvation, yung pagpapala na kahit na tayo ay salbahe paminsan-minsan o palagi, andyan ang Panginoon handa magpatawad sa ating mga kasalanan. Kaya grow in grace. And yung in the knowledge of our Lord Savior Jesus Christ, na tayo ay lumago sa kaalaman. Para tayo lumago sa kaalaman patungkol sa Panginoon Kristo ay palagi tayo nag-aaral ng Kanyang salita, ng salita ng Diyos. Okay? Maraming salamat muli sa inyo mga kaibigan, mga kapatid. Hanggang sa muli sa panibagong topic na ating pag-uusapan, pagpalain tayo ng ating Panginoon.